makipagsabayan sa ibang bansa sa antas ng ekonomiya. Ito ang nais makamit ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev para sa Pilipinas. And yes, that's actually the goal, that we will be a more competitive country. Hopefully before 2034. Alinsunod ito sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Republic Act No. 11962 o Trabaho para sa Bayan Act noong 2023. Ayon kay DepDev Undersecretary Rosemary Edelion, layunin ng 10-year plan na lumikha ng mas maraming dekalidad na mga trabaho para sa mga Pilipino upang mas mapaganda ang labor market ng bansa. Even on the part of labor market governance, ma-enhance natin yung mga job forecasting protocol, yung mga skills need anticipation models natin, ma-improve natin. On the part of labor supply, maging future ready. So this is the intent. Kasabay nito ay mapababa pa ang unemployment rate ng bansa at lalo pang palakasin ang labor force participation o LFRT ng Pilipinas sa 68%. If you look at the targets, seemingly parang ang simple lang ng natin. Let's say from 64% to a 68% labor force participation rate. But if you look at since time immemorial, hindi pa tayo pumapanik ng 65. No? And so this is actually a big ask. Ayon sa opisyal, nangangailangan ito ng malalaking reforma pagdating sa labor policies. Isa sa mga ipaprioridad na sektor ay ang digital economy upang mas mapalakas pa ang pwersa ng paggawa ng Pilipinas. Pero ang binabantayan namin dito would be yung number ng mga computer programmers, yung mga yung the higher level na digital economy. Kasi maraming klase-klase rin ng jobs ang nasa digital economy, no? Isinasaalang-alang din anya dito ang mga susunod na empleyadong Pilipino na manggagaling sa Generation Z o Gen Alpha. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng programang ito, makakaasa ang mga Pilipino ng mas matatag na ekonomiya ng bansa sa mga susunod pang panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.